Sino? Putol na sabi ng aking ama nang makita niya akong nakatayo sa labas ng pinto. Gulat ang reaksyon niya at halos hindi makapagsalita. Jacinta. Malumanay niyang sambit at dahan daw ang hinawakan ang aking mukha. Banaag sa kanyang mga mata ang pagtataka. Papa, sambit ko at nagsimulang uminit ang gilid ng aking mga mata. Buhay ka, Jacinta? Tanong niya at nagtaka ako kung bakit niya tinanong yon. Oo, pa, buhay na buhay ako. Jacinta, Jacinta, paulit-ulit na sambit niya sa aking pangalan, at niyakap niya ako. Papa, namiss ko kayo ni Mama, sabi ko at nanatiling nakayakap pa rin ang aking ama. Pasok kayong dalawa. Nasaan si Mama? Tanong ko dahil hindi ko siya nakita. May pinuntahan sandali at babalik agad yon. Akala namin patay ka na anak, sabi na naman ng aking ama. At nagiging emosyonal ang kanyang boses at panay punas sa kanyang luha. Sino ba ang nagsabi sa inyo na patay na ako, Papa? Pagtataka kong tanong. Si Arminda, at ito tingnan mo, anak. Biglang tumayo ang aking ama para ipakita niya ang abo na nasa loob ng isang garapon. Ipinatong nila ito sa altar at nilagyan pa nila ng aking larawan na may kasamang kandila. Lalo akong nakaramdam ng galit na walang mapagsidlan. Pakiramdam ko ay nag-aapoy na ang aking mga mata sa sobrang galit. Siguro napansin ito ni Reynan, dahil agad niyang hinawakan ang aking kamay. Please calm down, Jacinta, sabi ni Reynan at hinila niya ako patungo sa upuan. Papa, siya pala si Reynan Zaragoza, siya ang nakasagip sa akin at isa po siyang abogado. Tutulungan niya ako sa kaso laban kina Patricio at sa kanyang kabit. Kabit, anong ibig mong sabihin, Jacinta? Naguguluhang tanong ng aking ama. Ipagtatapat ko na sana kay Papa ang lahat, ngunit biglang bumukas ang pinto at pumasok ang aking ina. Agad akong napatayo para salubungin siya. Jacinta, bulalas ng aking ina. Lumaki ang mga mata nito sa pagkagulat at nabitawan ang kanyang hawak. Mama, sambit ko at patakbo ko siyang sinalubong at niyakap. Hilam sa luha ang aming mga mata dahil mahabang panahon rin na hindi ko siya nayakap. Buhay ka, anak, mangyak-ngiyak pa rin niyang tanong. Oo, buhay na buhay ako, Mama. Hinawakan ko ang kanyang kamay at nilagay ko sa aking mukha. Buhay ka nga, Jacinta, buhay ka nga, masayang sabi niya at muli niya akong niyakap. Pero bakit nila sinabing patay ka na, anak? Bakit inilihim ito ni Patricio sa amin? Huwag kayong maniniwala sa mga baboy na yun, mga demonyo sila. Magbabayad silang dalawa sa ginawa nila sa akin. Anak, ano ba ang totoong nangyari? Mga langya sila. Papa, harap-harapan nilang ginagawa ang kababuyan nila. Lalo na si Arminda. Unang araw pa lang sa pagtatrabaho niya ay sinasaktan na niya ako. Magbabayad sila, pagtatapat ko at napahagulgol ng iyak, sapagkat naalala ko na naman ang kanilang ginagawa sa akin. Papa, bulalas ko dahil nakita kong napahawak siya sa kanyang dibdib at halos naninigas siya. Buti na lang ay maagap siyang nasalo ni Reynan, at hindi siya bumagsak sa sahig. Arturo, sambit ni Mama, dalhin natin siya sa ospital, sabi ni Reynan at tinulungan naming buhatin ang aking ama. Buti na lang ay naagapan namin siyang may sugod sa hospital, nagkaroon ng mild stroke ang aking ama. Sobra ang galit na aking naramdaman at bigla kong naisipan na umuwi sa aming bahay. Hindi ako nagpaalam sa kanila dahil alam kong pipigilan nila ako. Sumakay ako ng taxi at naisipan kong kunin ang abo na ibinigay ni Arminda sa aking mga magulang at dinala ko ito, sabay sugod sa aking sariling pamamahay. Araw ng linggo kaya alam kong nandoon rin si Patricio. Wala na akong pakialam kung ano ang kahinatnan ng aking pagsugod, at hindi na ako makapaghintay na maipakulong pa sila, dahil punong-puno na ako sa galit. Manong, dito muna kayo at kung hindi pa ako makalabas sa loob ng 1 oras bumalik ka sa aming bahay at sabihin mong nandito ako, ito ang bayad, inabutan ko ang driver ng 1,000 at pagkatapos ay bumaba na ako. Tuloy-tuloy ang aking pagsugod sa loob ng bahay at dahil walang tao sa ibaba ay agad akong umakyat sa itaas. Pagbukas ko sa aming kwarto ni Patricio ay nabungaran ko agad si Arminda na nakahiga sa aming kama at suot pa niya ang aking damit. Arminda, bulyaw ko sa haliparot. Napabalikwas siya ng bangon mula sa kanyang pagkakahiga at parang nakakita ng multo. Ano, nagulat ka dahil buhay pa ako? Ha, langyang ambisyosang kabit.
Akala mo na talaga na sa kanya na itong pamamahay ko. Langya kang demonyo ka, pagbabayaran ninyo ni Patricio ang ginawa ninyo sa akin, lalo ka na, sabi ko sabay sugod sa kanya para punitin ang damit na kanyang isinuot. Patricio, Patricio, pagsisigaw ni Arminda habang pilit kong pinunit ang kanyang damit. Sige, tawagin mo na rin si Satanas, dahil pag-uuntugin ko kayong tatlo. Jacinta, gulat na sambit ni Patricio sa akin at nanlaki pa ang mga mata nito. Oh, ako, bakit, buhay ka? Tanong niya habang nanatiling nakatitig sa akin na halos hindi kumukurap ang mga mata nito. Buhay na buhay ako, Patricio, binuhay ako sa, haya ninyong dalawa, mga baboy kayo. Jacinta, malumanay na sambit ni Patricio sa aking pangalan, at nagsimula itong umiyak. Ang kapal ninyong dalawa at ang sinungaling pa, pinaniwala ninyo ang aking mga magulang na patay na ako, akala ninyo magtatagumpay kayo, lalo ka na, bulyaw ko sa kanila at hinarap ko si Arminda. Kinuha ko ang garapon mula sa bag na aking dala, napatingin si Arminda habang dali-dali ko itong binuksan at walang pasabi na isinaboy ko ang abo sa kanyang mukha. Patricio, tulungan mo ako, wala akong makita, nagsisigaw si Arminda dahil napunta ang abo sa kanyang mga mata. Jacinta, sabi ni Patricio, huwag kang lalapit, sabi ko sabay kuha sa gunting na nakapatong sa gilid ng bintana at itinuon ko ito kay Patricio at napaatras naman siya. Patricio, tulungan mo ako, wala akong makita, pagmamakaawa ni Arminda na kinakapa ang paligid. Alam mo, sobra na akong naiinggayan sa'yo, kaya tumahimik ka na. Halos hindi makapagsalita si Arminda, sapagkat ipinakain ko sa kanya ang natitirang abo sa loob ng garapon. Jacinta, tama na, awat ni Patricio sa akin, sabing huwag kang lumapit, bulyaw ko at sabay bato sa kanya ng garapon, at muling napaatras si Patricio. Lumayas kayo, layas, sabi ko at hinawakan ko ang buhok ni Arminda at sabay hila. Ikaw, labas, utos ko sa aking asawa at paatras itong bumaba. Tama na Jacinta, sabi ni Patricio at paatras itong lumabas ng kwarto at hindi ko siya pinapakinggan. Bitiwan mo ako, nasasaktan ako, langya ka, Arminda said. At pag-apang ito sa sahig na sumunod sa akin, sapagkat hila-hila ko ang kanyang buhok. Nagpatuloy sa pagbaba ng hagdan si Patricio at sumunod naman ako, hanggang nasa ibaba na si Patricio at kami ay nasa gitna pa ng hagdan. Bitiwan mo ako, nasasaktan ako, Patricio tulungan mo ako. O sige, bitiwan, sabay tulak ko kay Arminda pababa ng hagdan. Nagpagulong-gulong siya at panay ang sigaw hanggang sa bumagsak siya sa baba. Sige Patricio, subukan mong hawakan siya sa harapan ko, para isaksak ko ito sa'yo, banta ko at tinutukan ko siya ng gunting. Kaya wala siyang nagawa kundi ang panoorin si Arminda na namimilipit sa sobrang sakit ng kanyang baywang. Masakit ba, ha? Kulang pa yan sa sakit na pinaranas mo sa akin, langya ka. Jacinta, patawarin mo ako, patawarin mo na kami, bulalas ni Patricio. Patawarin, alam mo ba kung ano ang ginagawa ng kabit mo sa tuwing wala ka? Puno ako sa pananakit ni Arminda, at pinabayaan niya ako sa kwarto ng mahabang oras. Puno ako sa sampal at sa bunot ng demonyang hitad na yan. Puno ako sa galit at pinagsasampal ko si Arminda sabay sa bunot sa kanyang mahabang buhok. Ibinalik ko lang sa kanya ang ginagawa niya sa akin. Araay, tama na, Patricio, huwag kang maniniwala sa kanya, sinungaling siya, sigaw ni Arminda. Ha? Ako pa ang sinungaling? Si Arminda patungo sa labas ng bahay at naiwan si Patricio sa may pinto. Jacinta, please. Patawarin mo ako, nagiging mahina lang ako, mahal na mahal kita Jacinta, maawa ka, patawarin mo ako, paulit-ulit niyang pagmamakaawa at lumuhad sa aking harapan. Patawarin, paano kita mapapatawad, Patricio, kung mismo harap-harapan mo akong pinagtaksilan, harap-harapan ninyong ginagawa sa aking ang kababuyan ninyo, paano kita mapapatawad, Patricio, hindi, pagbayaran ninyong dalawa ang ginagawa ninyo sa akin. Galit na galit kong sabi sa kanya. Jacinta, mahal na mahal kita, sabi ng aking asawa na hilam sa luha ang mga mata. Nakaramdam ako ng awa sa kanya dahil ang totoo ay mahal na mahal ko pa rin si Patricio. Pero hindi ko sila mapapatawad sa ginagawa nila sa akin,
mas pumaibabaw pa rin ang galit sa aking puso sa tuwing naaalala ko ang kanilang ginagawa. Lumabas ka, Patricio, lumayas ka, hindi, asawa mo ako, bahay natin ito, please, Jacinta, pag-usapan natin ito. Pagsusumamo niya ngunit sadyang sarado ang aking puso ng mga sandaling ito. Labas, sigaw ko at sobra na ang aking galit, para na akong saysabog at pinagtutulakan ko si Patricio hanggang sa labas. Jacinta, malakas na sambit ni Reynan, Jacinta, anak, sigaw rin ng aking ina. Dali-daling lumapit sa akin si Reynan at kinuha niya ang hawak kong gunting. Akin na yan, Jacinta, at pilit inagaw ni Reynan ang gunting na aking hawak. Napatitig sa amin si Patricio na para bang nagtatanong ang mga mata nito, ngunit wala akong pakialam kung ano pa ang kanyang iisipin, ang mahalaga ay mapalayas ko sila. Langya ka, ipokrita, sinungaling, mang-aagaw, malandi, magbabayad kayo sa ginagawa ninyo sa aking anak, sigaw ng aking ina habang pinagsasampal niya si Arminda at may kasamang sabunot sa buhok nito. Alam kong nagawa lang yan ng aking ina ay dahil sa kanyang sobrang galit at awa sa akin. Patricio, tulungan mo ako, Patricio, pagmamakaawa ni Arminda. Ano pa ang hinihintay mo? Tulungan mo ang kabit mo at ilayo mo siya dito, dahil baka ma-criminal pa ang anak ko nang dahil sa inyo. Sa korte na lang kayo mag-usap, sino ka ba, ha? Bulyo ni Patricio sabay tulak niya kay Reynan, muntikang matamba si Reynan at buti na lang ay nakaharang ako. Isang suntok ang pinakawalan ni Reynan at tumama ito sa mukha ni Patricio at bumagsak siya sa sahig. Para sa asawa mo yan, sigaw ni Reynan sa kanya. Hindi nakapagsalita si Patricio at pinunasan nito ang kanyang labi na duguan at isang matalim na titig ang ipinukul niya kay Reynan. Umalis ka na at magsama kayo ng iyong kabit sa impyerno, sigaw ko kay Patricio at pinagtutulakan ko siya papalabas ng aming bakod. Subalit bago pa man siya tuluyang nakalabas ay nilapitan siya ng aking ina, dalawang mag-asawang sampal ang iginawad ni Mama. Ipinagkatiwala namin sa iyo ang aming anak, dahil ang akala namin ay mabuti kang tao, at hindi mo siya kayang saktan. Bakit mo nagawang pagtaksilan si Jacinta? Hindi mo iniisip na patuloy siyang lumalaban sa bingit na kamatayan ay dahil mahal na mahal ka ng iyong asawa, pahayag ng aking ina. Patawarin niyo ako, Mama, natukso lang akam, ewan ko, Patricio, turan ng aking ina at tinalikuran na niya ang aking asawa at lumapit sa akin. Maraming mga tao ang nakakita sa kaganapan sa loob ng aming bakuran, ngunit wala akong pakialam dahil hindi naman ako ang naligay sa malaking kahihiyan. Nasaktan man ako ngayon pero alam ko nalilipas rin ito. Pasalampak akong umupo sa sahig at napahagulgul sapagkat ramdam na ramdam ko pa ang sobrang sakit. Jacinta, tama na, anak, makakalimutan mo rin ang lahat, panunuyo ng aking ina sabay yakap niya sa akin. Mahal na mahal ko si Patricio, Maria, pero bakit hindi niya ako hinintay? Bakit siya nagpapadala sa tukso? Parang bata kong sumbong sa aking ina. Tama na anak, tama na, magpakatatag ka at labanan mo yang naramdaman mo ngayon, tugon niya at niyakap niya ako. Halika dito, Jacinta, sabi ni Reynan at inalalayan niya ako para tumayo at dinala niya ako sa sala para makaupo ng maayos. Patuloy pa rin ako sa pag-iiyak at nag-alala na ang aking ina at mabilis siyang nagtungo sa kusina upang kumuha ng tubig. Patricio, hintayin mo ako, sambit ni Arminda, habang takbo lakad ang kanyang ginagawa para lang mahabol niya si Patricio, ngunit hindi siya pinakinggan ni Patricio at nagpatuloy ito sa paglalakad. Patricio, saan tayo pupunta? Tanong niya sabay kapit sa braso nito. Bahala ka kung saan ka pupunta, bulyo ni Patricio at tinanggal niya ang kamay ni Arminda. Ganoon na lang ba Patricio? Bakit, ano ba ang mayroon tayo? Dahil sa iyo, nawasak ang pagsasama namin ni Jacinta. Isinisisi ni Patricio kay Arminda ang nangyari sa kanilang buhay ngayon. Bakit? Ginusto mo naman Patricio na sasarapan ka naman, ani Arminda na hindi man lang makikitaan ng pagsisisi. Kung hindi mo ako nilalandi, kung hindi mo ako inaakit ay hindi sana mangyayari ang lahat ng ito, bulyaw ni Patricio sa kanya. Halos ang mga taong nakasalubong sa kanila ay hindi maiwasan ang mapalingon, lalo na sa suot ni Arminda na gutay-gutay at wala pa itong suot na tsinelas. Patricio, saan tayo pupunta? Tanong na naman niya. Umuwi ka sa inyo, dahil uuwi rin ako sa amin,
tugon ni Patricio, sabay para niya ng taxi. Dali-dali siyang sumakay at agad niyang inuutusan ang taxi driver na paandarin na. Patricio, hinabol ni Arminda ang taxi na sinasakyan nito. Nang matanto niyang walang pag-asa na hihinto pa ito ay umupo na lang siya sa gilid ng kalsada at humahagulgol na animoy isang baliw. Ano ang plano mo ngayon, anak? Tanong ng aking ina. Isa lang ang gusto kong gawin ngayon, mama. Patakbo akong pumanhik sa itaas ng bahay at kinuha ko ang mga damit ni Arminda at Patricio, lahat-lahat ay itinapon ko sa baba, at sinigurado kong walang natitira ni isa, kahit ang sapin ng kama ay tinatanggal ko rin. Tulala ang aking ina at si Reynan sa aking ginagawa at hinayaan lang nila ako. Nang matanto ko na wala nang natira ay bumaba na ako, para dalhin sa labas ng bahay ang mga damit nila. Mama, tulungan mo ako, sabi ko para matapos ako agad. Tumulong rin si Reynan na walang kibo at tanong. Nang mailabas namin ang lahat ay agad akong nagtungo sa kusina. Kumuha ako ng posporo at nang makabalik ako ay agad kong sinindihan ang mga damit nila. Nang mapansin ng aking ina na medyo okay na ako ay pansamantalang nagpaalam siya sa akin na balikan muna niya ang aking ama sa hospital. Sige, mama, susunod na lang ako mamaya, dahil kailangan ko pang kabitan ng bagong padlock ang mga pinto upang hindi makapasok si Patricio o ang kanyang hitad na kabit. Ihahatid ko na po kayo, ma'am, presente ni Reynan. Huwag na Reynan, mas kailangan ka ng aking anak dito. Hindi, okay lang naman ako dito, ma, turan ko sapagkat gusto ko rin na ihatid siya ni Reynan. Huwag na anak, mag-taxi na lang ako. Nang makaalis ang aking ina ay agad akong umupo sa likod ng pinto at napasandal, nag-iisip ako kung ano ang susunod na mga hakbang na aking gagawin. Okay ka lang? Malumanay na tanong ni Patricio at umupo ito sa aking harapan. Hindi ako nakasagot dahil hindi ko alam kung okay ba ako o hindi, masyado pang magulo ang aking isip sa lahat ng mga pangyayari, hindi ko na malaya na pamatak na naman ang aking mga luha. Naramdaman ko na lang ang mainit na palad ni Reynan na dumapo sa aking pisngi at pinunasan ang aking mga luha gamit ang kanyang daliri. Malampasan mo rin ang lahat, Jacinta. I know you are strong woman, sabi niya sa mahinang boses. Bahagya akong tumango na ibig kong ipahiwatig ay sumang-ayon ako sa kanyang sinasabi. Tumayo ako at nagtungo sa aming maliit na stockroom at naghahanap ako ng malalaking padlock. Nang makahanap ako ay agad ding bumalik sa sala at nagtungo sa labas ng pinto, sabay pokpok ko gamit ang martilyo, para maikabit ko ang padlock, medyo mahihirapan ako at agad naman yung napuna ni Reynan. Ako na, aniya at hinawakan ang aking kamay para kunin ang hawak kong martilyo. Pagkatapos ay umalis na kami sa bahay upang puntahan ang aking ama sa hospital. Hindi na ako magtatagal, Jacinta, dahil lalakarin ko pa sa korte ang kaso mo, sabi ni Reynan, nang may hatid niya ako sa hospital. Sige, maraming salamat, it's my pleasure, dadalawin na lang kita sa inyo. Okay, mag-iingat ka, ikaw rin at huwag mong pababayaan ang iyong sarili. Isang linggong nanatili ang aking ama sa hospital at pagkalabas niya ay dumalaw naman si Reynan sa aming bahay at mayroon dalang mga papeles. Ano ito, Reynan? Tanong ko nang makaupo na kaming pareho sa sala. Ang nilalaman niyan ay tungkol sa kaso na inihain natin laban kay Arminda at Patricio. Kailangan ko lang ang pirma mo para mai-submit ko na ito sa korte. Pahayag ni Reynan at hindi na ako nagdadalawang isip sa pagpirma dahil yun naman talaga ang aking gusto. Dahil mabigat ang kasong inihain laban kina Patricio at Arminda ay agad silang pinadalhan ng warrant for arrest. Napangiti ako at nakahinga ng malalim, sapagkat malapit ko nang makakamit ang hustisya laban sa kanilang dalawa. Arminda, sambit mula sa labas at panayang katok ng mga pulis. Ano po ang kailangan nila? Kandautal na tanong ni Arminda sa mga kaharap niyang mga pulis. Ikaw ba si Arminda? Tanong ng isang pulis na siyang may hawak sa warrant of arrest. Opo, bakit po? Kinabahan niyang tanong. May kasong nakahain laban sa iyo galing kay Mrs. Jacinta de Los Angeles, sumama ka ng maayos para hindi ka masaktan. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamiting pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay mayroon ding karapatang kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili at kung wala kang kakayahan,
Ito ay ipagkakaloob sa iyo ng pamahalaan, nauunawaan mo ba ito? Pahayag ng pulis sabay hawak sa kanyang kamay. Sandali, wala akong kasalanan, Mama Papa, tulungan ninyo ako. Sandali mga sir, ano ang kasalanan ng aming anak? Pagtatakang tanong ng ama ni Arminda. Sumama na lang po kayo sa presinto para malaman ninyo ang kaso ng anak ninyo. Pa, ayaw kong makulong, tulungan ninyo ako. Mama, pagsisigaw ni Arminda, at humagulgol ito. Tulala ang ina niya at halos hindi nakapagsalita sa pag-aresto sa kanilang bunsong anak. Wala silang ibang magagawa kundi ang sundan ang anak sa presinto. Samantala sa bahay ng mga magulang ni Patricio, ay may 4 na pulis ang dumating. Sino po ang hinahanap ninyo, sir? Tanong ng mama ni Patricio. Kung si Patricio, may warrant of arrest kami para sa kanya. Ano? Pero bakit? Ano ang kaso ng anak ko? Sino ang nagreklamo sa kanya? Naguguluhang tanong ng kanyang ina. Ang mismong asawa niya na si Jacinta, pangangaliwa ang kasong isinampa sa kanya. Ano? Buhay si Jacinta? At sino ang babae ni Patricio? Nabigla ang ina ni Patricio at hindi makapaniwala sa kanyang nalalaman. Wala sa isip na pumanhik ang ina niya sa itaas ng kanilang bahay at kinatok ang kwarto ng anak. Patricio, lumabas ka muna, galit na sambit ng ina nito. Bakit, Mama? Isang malakas na sampal ang iginawad ng kanyang ina sa mukha niya. Bakit pinaniwala mo kaming patay na si Jacinta? Ano ang ginagawa ninyo sa kanya? Tanong ng kanyang ina na puno sa galit. Patawarin ninyo ako, Mama, may mga pulis sa labas hinahanap ka. Alam ko namang mangyayari ito, kaya nakahanda akong pagbayaran ang ginawa ko sa aking asawa. Emosyonal na pahayag ni Patricio sabay tungo niya sa baba para sumama sa mga pulis. Napaiyak ang aking biyenan at hindi makapaniwala sa nangyari. Minahal nila ako na parang tunay nilang anak. Dahil nagiging mabuti ako kay Patricio at sa kanilang pamilya, naawa rin siya sa anak sapagkat alam nila na mabait si Patricio, at minahal ako ng tapat noong hindi pa kami na aksidente. Sumapit ang unang paglilitis sa korte at nakaramdam ako ng konting kaba. Pero pilit kong pinapalakas ang aking loob. Handa ka na ba, Jacinta? Tanong ni Reynan. Oo. Relax lang, okay, salamat. Hanggang sa pumasok kami sa loob ng trial court, na unang dumating ay sina Patricio at Arminda. Nasa tabi nila ang kani-kanilang pamilya. Nakita ko ang aking biyenan na umiiyak habang pinagmasdan ako, at hindi siya nakatiis tumayo ito at lumapit sa akin. Jacinta, sambit niya, sabay yakap sa akin, kumusta ka na? Ano ang nangyari? Mga tanong ng aking biyenan sabay hawak sa aking magkabilang pisngi. Niloloko nila ako, Mama, sinasaktan ako ng paulit-ulit, tugon ko sabay patak ng aking mga luha. Maupo na tayo, sabat ni Reynan at inalalayan niya ako hanggang sa upuan, at nakasunod naman ang aking ina na walang kibo. Napalingon ako kina Arminda at Patricio. Ngunit kapwa silang dalawa na nakayuko at nakaposas ang kanilang mga kamay. Medyo nakaramdam ako ng konting awa sa aking asawa sapagkat nakikita ko ang pagpayat ng kanyang pangangatawan. Hindi ko maitago sa aking sarili na mahal ko pa rin si Patricio, subalit nasasaktan ako kapag naalala ko ang kanilang ginagawang kababuyan. Simulan na ang paglilitis, utos ng kataas-taasang hukom. Lumapit ang nasasakdal, anang takapagsalita. Lumapit ako sa harapan at tumayo sabay panunumpa na magsasabi ako ng buong katotohanan at walang halong kasinungalingan. Pagkatapos ay umupo na ako, lumapit si Reynan sa akin at nagtatanong bilang aking abogado. Ikinikwento ko naman ang buong katotohanan. Habang nagsasalita ako ay panay naman ang titig sa akin ni Patricio at sabay lingon niya kay Arminda, na halos hindi makapaniwala sa aking sinasabi, dahil ibinulgar ko ang kanilang maling ginagawa. Nang matapos si Reynan ay muli siyang umupo at sumunod na nagtatanong sa akin ay ang abogado naman ni Arminda, ang nagtanong sa akin, ngunit wala akong takot na hinarap ang kanyang abogado at sinagot ko ang lahat niyang tanong sa akin, nang matapos ay si Arminda naman ang tinatawag ng tagapagsalita. Hanggang sa nagsimulang magtanong si Reynan sa kanya, ano ang ginawa mo sa bahay ni na Patricio at Jacinta? Tanong ng aking abogado. Asawa po siya ni Patricio. May sakit ba ang asawa ni Patricio? Meron po, comatose ang kanyang asawa at hindi totoong sinasaktan ko siya. Nagsisinungaling po siya. Paano naman niya malalaman yon?
Comatose po nga siya. Sa katunay po inaalagan ko po siya ng maayos at mabuti, pagsisinungaling ni Arminda. Sino ang kumuha sa iyo para magtatrabaho ka bilang private caregiver? Kasama ba sa iyong pagtatrabaho ang akitin si Patricio? Putol na sasabihin ng abogado ni Arminda, sapagkat binara ito ni Reynan. Kagalang-galang na hukom ang aking katanungan ay kaugnay sa pangyayari. Proceed, pagsang-ayon ng judge, uulitin ko, kasama ba sa iyong pagtatrabaho ang akitin si Patricio? Pasiga na tanong ni Reynan. Ang lahat ng mga dumalo sa paglilitis ay nagkagulatan at nagbulong-bulungan. Hindi po totoo yan, walang katotohanan ang kanyang sinasabi, sinungaling ang babaeng yan, galit ni Arminda at dinuduro pa ako. Kagalang-galang na hukom, ipahintulot po ninyo na ilabas namin ang matibay na ebidensya, pakiusap ni Reynan. Pumayag ang hukom at nagsimulang buksan ang video, nagkagulatan ang lahat nang makita nilang sinasaktan ako ni Arminda, at kahit siya man ay natulala nang mapanood niya ang video. Ang mas higit na nagulat sa lahat ay si Patricio, at napatitik siya ng husto kay Arminda. Oh my God, boses ng karamihan nang mapanood nila ang pagtatalik nilang dalawa, na si Arminda pa mismo ang hamubad sa buong suot ni Patricio at agad siyang pamatong. Hiyang-hiya si Arminda at Patricio sa pangyayari at ako naman ay walang tigil sa paghagulgol, dahil muling bumalik sa aking alaala ang lahat ng pangyayari, niyakap ako ng aking ina sa sobrang awa niya sa akin. At marami rin sa mga panauhin na umiiyak lalo na ang aming mga kakilala. Nakita ko rin ang paghagulgol ng aking biyenan at ni Patricio, ganoon rin ang mga magulang ni Jacinta. Ngunit hindi nakatiis ang ina niya at patakbo itong lumabas na humahagulgol at hiyang-hiya sa ginawa ng kanyang anak, kahit ang kanyang ama ay lumabas ring luhaan, at naiwan si Jacinta sa loob ng korte na nag-iisa, kahit ang abogado niya ay napahiya sa loob ng hukuman, sapagkat ay hindi niya yun alam at nasorpresa na lang ito sa napanood. Ngayon, ano ang masasabi mo Miss Arminda? Nagsisinungaling ba si Jacinta? Tanong ni Reynan. Ngunit hindi na sumagot si Arminda at nanatili na lang itong nakayuko. Case dismissed, magkikita tayo sa susunod na paglilitis para sa paghatol, sabi ng kagalang-galang na hukom at tumayo na ito, agad kinuha si Patricio at Arminda, ng mga kapulisan at muling ibinalik sa kanilang silda. Halika ka na, yaya ni Reynan sa akin. Dahil nanatili pa rin akong nakaupo at tulala, anak, tayo na, sabi ng aking ina at pilit niya akong pinatayo, kahit maglakad kami pa.